hapon ulit mga kaibigan, mga kababayan at mga kapatid. So ano kayang balita ang pagsasaluhan natin ngayon? Ang magandang magiging diskusyon dito sa saganang mamamayan. Okay guys ha, natin. Meron palang plano si dating Senador Gringo Honasan man na mag-file ng petition sa ICC, Jen? Oo nga raw, kasama niya si si Bastiba o si Pulong. Ganun ba? Oo. Ito daw yung parang magkakalap sila ng mga perme. Okay. Parang signature campaign at ewan ko kung pwede yun. Dun sa ICC na ikaw ay mangangalap ng signature at ipapile mo doon. Parang hindi wala yata sa patakaran ng ICC yun sa pagkakaintindi ko. Dahil hindi naman sila partisan sa kaso. Kaya parang may advice ata sa kanya. Makipag-ugnayan doon sa pamilya at sa abogado. Sa mga abogado, sa defense team. Kasi baka makagulo nga pa di ba? Bagay malamang humingi din ng payo siguro si dating Senador Greg Honasan, di ba? At saka, sino ba kasama? Alam ko si Bastiata o si Pulong? Yun nga, isa sa mga anak. Isa sa mga anak niya, di ba? Na-direkta sila Kita kasi nila yung gaano karami yung supporter ng Duterte. Kaya itong mga kandidatong senador nagpapakita ng baka makasama pa, ganun ba yun? gustong makahakot din ng botante, supporter. Nagaling kay Digong. Baka basura lang. Baka magpagod lang. Baka magpagod lang. Yun ang tama. Si Senator Greg Honasan ba tumatakbo ba ngayon? Yes, tumatakbo. Ganun ba? Bakit naman isang part ng campaign strategy ito? Campaign strategy. Anyway, yan, siya pa tayong report, Nason? Ito naman yung e-signature campaign na binabanggit natin kanina na sinusulong ng ilang NGO daw po ito at ang alam ko si dating Senador Honasan. Report, sino magre-report? Erlo Bringas. May report din pala tungkol kay senatorial candidate Dante Marcoleta. Ano ba yan, Erlo? Kuya Nelson, nawagan si senatorial aspirant Gringo Honasan patungkol yan sa nangyayari kasi kaguluhan o maituturing nilang kaguluhan sa ating bansa. At dahil dyan ay mag-organisa ang grupo ni Honasan kasama na ang Reform PH, ang Democratic Party of the Philippines at Malayang QC Party ng isang kampanya para may panawagan na agarang pagpapauwi kay dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte matapos itong idiretso sa The Hague, Netherlands dahil nga sa warrant of arrest na galing mula sa ICC. Sa ginawang press conference ngayong araw, nilatag ang mga may tuturing daw na kapalpakan sa naging pag-aresto sa dating Pangulo at hindi raw ito nabigyan ng kanyang karapatan kung kaya ito yung nakikita nilang posibleng maging butas sa pag-aresto sa naging pag-aresto sa dating Pangulo. Ayon pa kay Honasan, nais lang nilang madinig ng boses ng taong bayan sa pamamagitan ng payapang paraan at pagkakaisa patungkol nga sa kasalukuyan nangyayari na pagkakabaha-bahagi na nga sa ating bansa. Dahil dyan, isang electronic signature campaigning ang inilunsad ng kanilang grupo na kung saan para makakuha sila ng puwersa at makakuha ang atensyon ng International Criminal Court o ICC at ipakita na merong naging hindi tama sa proseso sa naging pag-aresto sa dating Pangulo. Nanawagan din sila sa mga Pilipino na masuportahan ang kanilang kampanya at nilinaw din nilang wala silang pinapanigan kundi ang kanilang ginagawa lamang daw ay para sa taong bayan. Para naman kay Senator candidate Dante Marcoleta, maraming nakitang probable cause para mapauwi ang dating Pangulo. Una na ang paraan ng pagkakaresto kay FPRRD kamakailan matapos nga na bumalik ito sa bansa na kung saan ay hindi dumaan sa tamang proseso. At kabilang nga dyan ay ang hindi raw pagbibigay ng karapatan o due process sa ilalim ng batas ng Pilipinas. At isa pa nga sa kanilang kinukusyon ay ang naging paraan ng pag-aresto ng PNP sa dating Pangulo na kung saan wala mismo yung miyembro ng Interpol at ang tanging nakalagay daw sa mismong papel ay dapat ay magkaroon lang ng assistance mula sa PNP ang Interpol sa gagawing pag-aresto. Pero nangyari mismo ang PNP na nagsagawa ng pag-aresto at nanghain ng mismong warrant
na hindi raw dapat dahil hindi yon ang nakasaad sa mismong batas. Yan muna ang latest, balik sa inyo. Kakatulungan ba si dating Senador Greg Unasan tsaka itong si Kong Dante Marcoleta, Erlo? Kuya Jen? Oh, bakit magkasama sila sa press con? Magkakatulungan ba yung dalawa? Well, Kuya Jen, si Kong Dante ay parang sinusuportahan niya yung initiative nito ni Sir Gringo Honasan, no? Kasi ano yan parang ang panawagan din ni Honasan magkaroon ng pagkakaisa at kapayapaan sa ating bansa. At kumbaga si Kong Dante nagbigay ng legal side kanina doon sa presscon at ayun nga, marami nakitang butas doon sa naging pag-aresto sa dating Pangulo, Kuya Jen. Ayun, oo. Anyway, thank you very much. Yan po si Erlo Bringas sa kanyang balita. Oh.